At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip siling, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma, at sila'y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila, at iniukod ang mukha sa lupa. At nagsabi, Ngayon na mga Panginoon ko, ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghubos ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagdamon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. at kanilang sinabi, Hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. at kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko, at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinagandaan, at ipinagluto ng mga tinapay na walang lebadura, at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot, at sinabi sa kanya, Saan na naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. At nilabas sila ni Lot sa pintuan, at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, ngayon may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki, ipinamamanhik ko sa inyo. Na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ng mga lalaking ito, yaman sila'y ng asa silong ng aking bubuman. at sinabi nila, Umurong ka! at sinabi pa nila, Ang taong ito ay naparito upang makipamayan at ibig niya maging hukom na yun ay gagawan ka namin ng lalong masama sa kanila. at kanilang ipinagtulakan ng lalaking si Lot, at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ng pintuan. At ang mga taong nila sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang muntit malaki, ano pat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, Mayroon ka pa ritong kamag-anak kon, ang iyong mga menugan at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ng kanilang sigaw sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. at si Lot ay lumabas, at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat bubunawi ng Panginoon ang bayan. datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot, na sinasabi, Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. datapwat siya'y nagluluwat, at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, Itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. at sinabi sa kanila ni Lot, Huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng ating buhay, at ako'y di makatatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito, ang bayan nito ay malapit takasan at malihit, putulutan mong tumakas sa koroon, di ba yao'y malihit? At mabubuhay ako. at sinabi sa kanya, Narito, sa bagay man ito ay pinayagan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Nang magkagaling ng kaulan ng Panginoon sa Sodoma at bumura ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginulo niya ang mga bayang yaon, at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot, at naging haliging asin.
At si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sedoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan, at tumanaw, at narito, ang usok ng lupain ay napailang lang na parang usok ng isang muno. At nangyari na, nang guluhin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na naalaala ng Diyos si Abraham, at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinagbunawan ng guluhin ng mga bayan na kinatitirahan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Zor at tumira sa bundok, at ang kanyang dalawang anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zor, at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, Ang ating ama ay matanda, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa ugali ng sangkalupahan. Halika, painumin natin ang alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. at pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama, at hindi na alaman ng ama nang siya'y maigani nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan, na sinabi ng panganay sa bunso, Narito, ako ay sumiping kagabi sa aking ama, painumin din natin ang alak sa gabing ito, at pumasok ka, at sumiping ka sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at nagtindig ang bunso, at sumiping sa ama, at hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang taw ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang ngalang Moab, na siya ng ama ng mga Moabita, hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Ben-ami, na siya ng ama ng mga anak ni Aman, hanggang ngayon.